Sila yung nagdidesisyon at kung ano yung mapa sa iyo, iyon ang kapalaran mo, doon ka natapat. Ayun, doon ka natapat. At ito'y sa lingwahe natin ngayon, ika nga yan ang swerte mo o malas mo. Kaswertehan mo, kamalasan mo, ito ang kapalaran mo. At ito po'y malayo-malayo doon sa tinutukoy sa wikang Grego, Makarios, na pinagpala sapagkat ang tinutukoy na kagalakan, kasiyahan, kaligayahan ay hindi batay sa mga bituin o sa kaayusan sa kalawakan ng mga nagluluningning. Iyon batayan sa mythology. Bagos itong pagpapalang ito'y pakikibahagi sa ibinibigay ng tanging mayroon ng lubos na kaligayahan at ito'y Diyos. Kung kaya ang tinutukoy dito, ano ang mayroon kayo? Makariyoy kayo. Ano? Paano kayo makariyoy? Sapagkat kayo binabahaginan. At iyon pong ibig sabihin ng pagpapala. Ito'y grasya, ito'y karis, ito'y kaloob, ito'y may pinanggalingan, ito'y sinasadyang ibinigay, hindi ito natapatan mo lamang, hindi ka sinuwerte lamang, ito'y sinadya, sapagkat ito'y nilalayon at ginugusto na ibigay. Napakalaki po ng pagkakaiba yung mapapalad, pinalad, at yung sabihin, pinagpala. Ito po'y doon pa rin. Panahon pa nila Monsignor Mar ay pinapaliwanag, ngunit wala po yung inertia na nakagawian na natin, bahagi nitong ating masasabi nating kultura na animist, na sa ayon si Gusti merong na spirito na they determine, they can influence. Ayun yun. Kaya may mga masuswerte, may mga minamalas. Sa ating po ay hindi. Ang ating point of departure ay the all-loving God. At yung sinabi nating bonum diffusui bum sui, yung nag-uumapaw, nagliligwakang kabutihan at pagmamahal. Iyon ang nasa likuran ng pagpapala na maaari nating tukuyin para kanino man, sino man sa atin. Tayo ay naligwakan, tayo'y naapawan, tayo ay pinagkalooban, ayun, tayo'y buong lugod na binibigyan. Ayun po yan. So, para sa akin, yung mapalad ang made that so almost so difficult to change na yung teacher ko si Father Eddie Montiveros. Mapapalad kayong nagugutom. Ayan pinagpala kayong. Anyway, gusto ko lang pong tukuyin yun. Sapagkat the whole discussion begins with God. There is no discussion pertaining to us that begins with us. God is the beginning of everything. Literally. At anuman itong tungkol sa kaligayahan na dito'y pinapangako, ito'y may pinanggalingan, ito'y may nagbibigay, at eto, tayo nga ay sinasabihan, makatitiyak ka, kaligayahan ay sasa iyo. Laking pagkakaiba ng mapalad, sapagkat doon sa kapalaran, doon ay walang katiyakan. Dito'y makatitiyak ka sapagkat ang tinutukoy dito'y sa liwanag, in lumine fidei, isa liwanag ng pananampalataya. Tayo'y sinasabihan ni Jesus, eto ang magandang balita. Ito ang iyong anggelyo. Tinitiyak ko sa inyo, magkakaroon kayo, makapakikibahagi kayo sa kaligayahang wagas. Paano? Kanino? Sino ang babahaginan nito? At ang sagot ay yung unang kabalintunahan, ang mga dukha. Sapagkat sa mata ng mundo, yung dukha ang kawa-awa. Tukoy, ang mga mararalitang ito. Sino ba ito? Kung ating titingnan yung ngayon ay paborito gawain ng mga eksperto, exegete sa Biblia,
yung tinatawag nating cultural, anthropological context or background. Na nung panahon ni Jesus, sino ba yung talagang kahabag-habag, kaawa-awa? Sino yung nasa pinaka-tatabunan ng lahat sa lipunan? Who is at the bottom of the heap? Kung ang lipunan ay parang isang tumpok ng tao, sino yung nasa itaas? Naroon yung hari, yung namumuno, the ruler. Pagkatapos ay naroon yung governing body. Sino yung kanyang kabinete, yung kanyang nangapaligid, sino yung kanyang mga kaututan dila. Ayan ang maganda sa Tagalog. Meron tayong salitang kaututan dila. Ibig sabihin, yung lagi niyang kausap, kaututan. Iyan ang palagi niyang kapalitan ng kataga. Ayan. Sino nga ito narupa? Bahagi na niyon yung bureaucracy, yung bureaucracy. Na sino yan? Yung kasundaluhan, yung ingangay. Sila lahat ay magkakasama roon. Iyan ay layer by layer. Hanggang sa dumating ka doon sa sino yung expendable. Sino yung overwhelming majority, 80% ng population. Sapagkat yung governing, ruling, yung aristocrats, yung mga taong kailangan, ayun, kailangan, sila'y representing lamang all in all, some 20%. And the 80%, ito yung expendable one. Ito yung peasantry. Kung ating gagamitin yung medieval English na yun, peasantry. Sila yung mga anak lupa, anak pawis. Bahala na kayo kung anong gusto nyo bigyan din. Anak pawis, anak lupa. At itong mga tao nito, ano ang katangian nila? Powerlessness and meanslessness. Means, they do not have the means for anything. And that's why they are powerless. Yun po ay dalawang bagay na itinatawag ko ng pansin. They do not have the means. Means for what? Means for exerting some power in society, some force. Kaya sila'y expendable eh. Wala silang puwersa, wala silang lakas. Walang kinakailangan na sila'y isaalang-alang sapagkat wala naman sila, walang-wala. At yung unang kawalaan na yan ay wala sila ng pera. Yun eh. Wala sila ng edukasyon. Wala sila noong organisasyon. Sabihin mo, wala sila. Kung ano yung itinuturing ng mundong pinagmumulan ng kapangyarihan, ng lakas. Noon, wala sila. So they are the powerless because they do not have the means wherewithal. Yun. At ito yung pinakaaba. Dito nakikonekta ang ating Panginoon. Ito po kaya ko tinatalakay ay sapagkat meron itong sinasabi sa atin na yung kasabihang where you are at the end of your human resources and possibilities, there God is only beginning. Yun. Na kung saan tayo nasa dulo na at wala na tayong higangang maasahan pa sa sarili lamang natin, doon natin tunay masasaksihan ang hiwaga ng Diyos. Where we see impossibility, there begins the possibility from God. Where we are at the end of